But, again, no, ito'y kasaganaan mga kapiksi. Abundance of money ito. Yung iba sa inyo guys, parang natutupad nyo naman yung mga pangarap nyo, no? So, be happy with what you have kahit na may mga sakripisyo ka, guys. Choice nyo naman yun eh, 'di ba? I mean, kung pinili nyo na tumulong sa pamilya nyo, naging choice nyo yun na tulungan yung pamilya nyo, 'di ba? Be happy with your choice, guys. Huwag nyong pagsisihan kasi sabi ko nga, si universe naman yung magbabalik ng lahat ng blessings sa inyo. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Happy New Year guys. Happy 2025 sa inyong lahat mga kapixie. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran. Para ngayong December to January para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Dalawa yung ating No Moon guys ngayong December, no? Yung isa nung December 1, tapos yung ngayon naman ay sa December 31 mga kapiksi. And then yung next no moon natin ay sa January 29. So, ang reading na to ay para sa December 31 to January 29 mga kapiksi. Okay? And ito yung moon message. Grabe, kikiligin na naman kayo niyan. So, ito yung moon message sa inyo guys. A new romantic cycle begins. Okay? So, applicable ito pareha sa mga single and saka sa mga in a relationship. No? Kung single kayo, pwedeng may kumatok na bagong specific person, bagong pag-ibig sa buhay nyo. Kung kayo naman ay in a relationship na, it's either pwedeng marikindle yung relationship nyo or pwedeng mag-level up yung relationship nyo. So, let's say for example, kung hindi pa kayo nagsasama ng person mo, baka yayain ka ng person mo na, or baka mapag-usapan nyo na magsama na kayo or magpakasal kayo, ganyan, engage, whatever. And kung kayo naman ay nagkakaroon ng problema ng person mo, maaari kayong marikindle, magkaayos yung relationship nyo and marikindle yung relationship nyo, okay? So, this is more on love, mga kapiksi. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Attune to the moon, reach out to someone and let them know you care. So, yeah, sabihin nyo sa kanila kung talaga yung mahal nyo sila, guys. Unconditionally, di ba? Pagka mahal nyo yung tao, unconditionally, even if they don't love you back, or the same way na ina-expect nyo, you still love them, you tell them your feelings. Sabihin nyo sa kanila, di ba pag may mga anak tayo, mga kapiksi, nanay usually talaga, unconditional love. Never ending na sinasabi natin, or regardless, whatever, kahit matigas ulo ng mga anak nyo or what, kahit ano pa yan, mahal natin sila mga kapiksi. So, the same goes with your specific person. Kung mahal nyo, regardless kahit mas maugali nila or what, di ba, you love them, period. Okay? And just tell them how you feel mga kapiksi. Feel more, think less. Wag masyadong guys, wag masyadong mag-overthink, no? Yung pag-overthink nyo, doon nag-uugat yung mga problema sa relationship. Kasi pag nag-overthink kayo, kung ano-anong assumption, negative assumptions yung binibigay nyo sa relationship nyo tsaka sa person nyo, which is napupush out sa inyong physical reality. Okay? Marriage, yan na, sinabi ko kanina, marriage or engagement is on the card. So, sa mga kapiksi natin na nagbabalak na magpakasal or ma-engage, no? Para sa inyo yan. For some of you, kung meron kayong mga legal matters, mga legal battles, no? Na pinaglalaban, magiging favorable sa inyo yung sitwasyon, mga kapiksi. Pay some attention to your appearance but not all about appearance. So, paminsan-minsan okay lang na mag-ayos tayo, mga kapiksi, no? Hindi para sa magandahan yung ibang tao sa atin, kundi para sa sarili natin so that you feel good about yourself, di ba? Huwag kang magpaganda para sa ibang tao. Magpaganda ka, mag-ayos ka, magpapogi ka para sa sarili mo. Kung ayaw mo naman, okay lang din. Kanya-kanyang trip sa buhay yan. Meron kasi ibang tao na talagang palaayos, meron naman ibang tao na okay lang sa kanila kahit anong itsura nila. As long as love mo yung sarili mo, di ba? You accept yourself, that's fine, mga kapatid. Alright? So, comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys, ngayong
new moon season. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayon December, una magbibigay tayo ng 15% discount. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa Subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. Sobrang ganda guys. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount until December 31. So i-avail nyo na mga kapiksi. So, Leo guys, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating moon energy. This is both negative and positive mga kapiksi. Sa negative guys, unahin muna natin yung negative. Meron presence dito ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. Yung iba sa inyo guys, medyo nag-i-emo kayo, no? Pag sinabi nag-i-emo, nagiging emotional mga kapiksi. Yan ay dahil sa medyo pagod na kayo guys, or parang feeling nyo naghihirap kayo sa mga pasanin nyo sa buhay. Pwedeng mga responsibilities ito or mga obligations guys. Pwedeng sa pamilya nyo, no? Especially kung kayo ay breadwinner mga kapiksi. And parang yung iba sa inyo, parang feeling nyo nag-iisa kayo mga kapiksi. You feel so alone, you feel so empty inside. Parang feeling nyo wala kayong kakampi, ganyan mga kapiksi. So, at saka parang hindi ko alam, parang medyo nagtatampo kayo sa mga tao sa paligid nyo. Siguro nagtatampo kayo sa pamilya nyo, ganyan. Parang feeling nyo hindi nakikita yung worth nyo. Tsaka parang feeling nyo na pagsasamantalahan kayo, yung tipong kilala lang kayo pagka may hinihingi sa inyo, pero pagka wala, parang hindi kayo kinukumusta or what. Ganyan. So, medyo may mga ganong klaseng tampo kayo mga kapiksi. So, hayaan nyo na lang guys. I mean, as long as ginagawa mo yung best mo, lalo na kung para sa family mga kapiksi, diba? Sometimes walang choice kasi kayo yung maaasahan, kayo talaga yung kumbaga siguro kayo yung magaling or kayo yung may trabaho or kayo lang talaga yung maaasahan. Ang importante naman is natutulungan nyo yung pamilya nyo, diba? And kung wala man silang maibalik sa inyo, si universe naman yung magbabalik lahat ng blessings sa inyo mga kapiksi. So even if you don't get it, no, mula dun sa mga tao sa paligid mo, si universe pa rin yung magbabalik sa inyo yan, as long as mabuti yung intention nyo sa pamilya nyo and sa mga mahal nyo sa buhay. And that being said, hindi talaga kayo maghihirap guys. Pwedeng emotionally naghihirap kayo, pero hindi kayo mawawala, hindi kayo masisiro. Sabi ko nga, the universe will always provide for you mga kapiksi. Okay? So, ito yung mga financial gains na ma-manifest nyo pa nga actually, no? Parang nakapag-manifest kayo ng more money, more blessings, more chances, no? Sa paligid nyo, mga kapiksi, na ma-manifest nyo ito, guys. And, pwedeng, sabi ko nga, binabalik din sa'yo ni universe yung mga biyaya at blessings na deserve nyo naman, guys. Okay? So, at least be happy dun sa mga blessings na pinagkakalob sa nyo ni universe. Okay? So, yeah, i-mind man niya mga blessings na yan. Mind financial gains, mind more blessings, manifestation, more chances. Yung iba sa inyo, malaki pa yung chance na umunlad yung buhay nyo, no? And dadating din yung time na makakapag-relax din kayo, guys. Kasi, sabi ko nga, ibabalik din sa inyo ni universe yung mga rewards na deserve nyo. Ayan, no?
puro pera, di ba? This is abundance of money. And si universe talaga yung nagbabalik sa inyo. Although, talagang yung iba sa inyo, umiiyak naman. So, medyo may sakripisyo din, mga kapiksi. May sakripisyo din, guys. Pero wag nyo masyadong iyakan, no? I mean, kung tutulong tayo sa pamilya natin, kung nabibigatan kayo, sabihin nyo sa kanila na medyo nahihirapan na ako, kailangan ko ng tulong, gusto ko namang tulungan yung sarili ko. At saka wag nyo ring ibigay lahat, 'di ba? Na to the point na yun nga yung nakakalimutan nyo na yung sarili nyo, 'di ba? So give back to yourself, no? Give something to yourself na alam mo yun, kasi pagdating ng panahon, 'di ba? Hindi pwedeng, I mean, dadating yung time na kakailanganin mo rin para sa sarili mo. So make sure na may madudukot ka rin para sa inyo, mga kapiksi. Doon lang tayo sa practical, guys. Okay? But again, no, ito'y kasaganaan, mga kapiksi. Abundance of money ito. Yung iba sa inyo, guys, parang natutupad nyo naman yung mga pangarap nyo, no? So be happy with what you have kahit na may mga sakripisyo ka, guys. Choice nyo naman yun, eh, 'di ba? I mean, kung pinili nyo na tumulong sa pamilya nyo, naging choice nyo yun na tulungan yung pamilya nyo, 'di ba? Be happy with your choice, guys. Huwag nyong pagsisihan kasi sabi ko nga, si universe naman yung magbabalik ng lahat ng blessings sa inyo. Pero pagdating sa pera talaga, guys, super dami yung pag-asenso, pag-unlad, kaperahan. Pagdating sa money, si universe lahat nagbabalik nito. So wala kayong problema sa pera, guys. Kaya be happy and be grateful. Mas okay na yung nakakatulong kayo kaysa kayo yung tinutulungan. Trust me, di ba? I mean, mas mahirap yung nanghihingi ng tulong kaysa sa ikaw yung nagbibigay ng tulong. Pag ikaw yung nagbibigay ng tulong, ibig sabihin nakakaluwag-luwag ka. Pag ikaw yung nanghihingi ng tulong, ibig sabihin wala ka, di ba? So mas mabuti na yung meron ka, mga kapiksi. Alright? So, ito, guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind, abundance of money, abundance of wealth, more money, di ba? Yeah, so i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran. Happy New Year sa inyo, guys. Ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, subscribing. Love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.